Hali po sa ating lahat. Muli, nandito na naman po tayo sa lugar na ito. At alam niyo, bawat magkita. Pero asal yata, ayun pa, asal yun, guess ko. Ano ngayon? January 13. Oh, Friday the 13th. Suswerte lang tayo na kasi. Kaya ang Pilipino mayroong paniniwala sa swerte. Kaya pag nag-rely sila sa swerte, yun ang problema. Mamalasin sila. Kapag nagdepende lang sila sa swerte sa buhay, ay talagang mamalasin sila. Anyway, nagpapatuloy tayo. Pangalawang Friday ng 2017. Last week ay nakita natin bakit nagpapatuloy tayo. Nakailang taon ka na ba? Tama, sabi, Lord, okay ba na 2 taon lang ako magsimba? Okay naman yan. Total, tinanggap naman kita. Wala namang problema. Pupunta ka sa langit. Tinanggap po si Jesus, siya tagapagligtas mo. Sino? Ano mga ba? Bakit sinabi ba na pupunta ka sa impyerno kung hindi ka nagsimba ng linggo? Hindi naman. Kaya lang, bakit tayo nagpapatuloy na nananampalataya? Di ba sabi natin last time? Kahapon kasi nga, kahapon ka last week. Dahil nga, yun ang hinihingi ng pananampalataya natin, di ba? Meron tayong mga panuntunan, meron tayong tayo'y dumalo dahil sabi sa Biblia, huwag yung hayaan na huwag kayong na hindi kayo nag-meet regularly. Don't forsake the meeting together. At sabi niya, huwag yung hayaan na ang ganda ng pagkakasabi ng ating kapatid na Tagalog doon upang mapukaw. Doon ako medyo tumasa ang sila doon sa mapukaw. Kasi sa Ilocano iba yun. Yung mapukaw, mawala yun. Mapukaw ang damdamin ng bawat isa. Yun pala yun. So still up one another. Di ba ma-encourage lahat, masabihan lahat. Kaya kapag ka nag-meet tayo na ganito, kamusta na? Di ba? Nakakapag-encourage tayo. Kamusta na yung mga tabi mo? Ano ko marami na? Bibigyan mo naman ako. Kaya nagdadala ng kanilang mga dito, mga anib. Kumusta na yung skills mo ng paggagawa ng cake? Okay, nagagawa nga ako. Sa next week, dadalang kita. We stir up one another. Yan ang maganda. Di ba? Nakakapagpalitan tayo ng mga skills at saka ng mga bagay-bagay sa ating buhay. At alam natin na magpapatuloy ngayon, lahat tayo, ang problema nito, yung mga problema nun natin di ba sabi natin, forget, forward, and focus, ang problema ito. Hindi na iwan yung problema natin noong 2016. Nandito pa rin naman. Kung pwede lang sana na yung mga problema natin ay iiwan natin sa December 31, diyan ka lang ayoko na sa'yo. Ayoko na yung problema yan kasi 2017 na, bago naman. Ayoko na yung problema kasi maraming problema naman ito. So, kaya lang, 13 days after na nag-New Year, nandiyan pa rin naman. Lumaki nga yung iba. Dahil sa gastos ng December, di ba? Sa dami nang hingi, nakita mo, mas malaki yung problema mo ngayon. Hindi na iwan yung problema mo noong November 16. Dala-dala pa rin. Kaya, hindi ma-forget. Gusto mong i-forget, kaya lang, hinahabol ka naman. Yun ang mga bagay na mga hindi natin kayang iwasan. Hindi natin kayang, kumuha ng detour, para sabi, ayaw ko na yan, sa ibang daan naman ako. Hindi po pwede yun. Dala-dala pa rin natin yung mga bagay na pasani, na siyang gumugulo sa isipan natin, na siyang minsan nagpapahina ng ating damdamin, na siyang nagbibigay sa atin ng anumang kabigatan, na minsan hindi ka makatulog, na puro kain ang ginagawa mo. Dahil ikain ko na lang yan, wala din namang mangyayari. Kinain ng kinain. Yung iba naman, kahit ano lang ginagawa. Ang tanong katulad ng buhay, meron tayong haharapin at pinagdadaanan. Kaya lang, ang hirap. Sasabihin natin, narating ko na yung peak of, yung sukdulan ng aking pasensya,
it's time to give up. Napakadali naman yun, di ba? Ayaw na. Napakadaling sabihin, well, that's it. Kalas. Rest. Di ba? Napakadali nun. Kaya lang, yung sabi natin nun, na hindi mo rin naman matatalikdan. Kaya, basahin natin ang Biblia. Okay? Basahin natin ang Biblia sa 2 Corinthians pa din, chapter 4. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay all about the Abundant Life series. Naalala niyo yun nun? 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung part 6. Ito yung pang-anim. Probably there will be one more. Kapag hindi pa dumating ang Panginoon, meron pang 7 para at least 7. Hindi ako tagahangan ni Ernie Baron dahil may isa 7. Pero the Bible likes number 7. So Abundant Life series number 7. Babalikan natin yung ating verse noon. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ayan yung usapan natin. Kaya ito ang ating babasahin ngayon mga kapatid. 2 Corinthians 4:16. That is why we never give up. Ang ganda ng bungad niya, no? Pagkatapos ng sinabi niya na we're pressed down, nabasa niyo yung binasa ng isang kapatid kanina sa verse, sa verse 8 to 10. Ito sa dulo ng 16, ito sinabi niya, that is why we never give up. Ito yung patungkol dun sa nabasa kanina na we are pressed down, shaking together, tayo ay nahihirapan, hindi tayo nalulugmok, tayo ay ganito, pero hindi tayo totally, kumbaga sa boxing, natutumba tayo, pero hindi tayo nananak out. Sa dulo, tayo pa rin yung magwawagi. Sabi niya. So now, ito sabi ni Apostol Pablo, after all, pagkatapos na sinabi niya lahat yung mga bagay na mararanasan natin, ito sinabi niya, that is why we never give up. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo sumusuko. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Ito ang dahilan. For our present troubles are quite small and won't last very long. Yet they produce for us an immeasurably great glory that will last forever. So we don't look at the troubles we can see right now. Rather, we look forward to what we have not yet seen. For the troubles we see will soon be over, but the joys to come will last forever. Panginoon, dalangin ko po na ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin lahat. Sa aming puso, Panginoon, upang pag-alis namin sa lugar na ito ay meron kami isang dala-dala, Panginoon Diyos, na tataglayin namin, na magiging kalakasan namin, kasangkapan namin upang harapin ang mga issues sa buhay namin, Panginoon, sa trabaho namin, sa sarili namin, at sa lahat ng bagay na darating pa, Panginoon Diyos, na sitwasyon sa buhay namin. Salamat po. Gawin mo po na ang aming atensyon at ang aming puso ay nakatuon lamang sa iyo upang magkaroon kami ng mga pagpapalang spiritual ngayong umaga ito, araw ito, na nagmumula tayong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ito yung usapan natin ngayon. Sinimula niya, that is why we never give up. Alam nyo, pinaka-safe, give up. Kapag ka nahihirapan ka na sa ginagawa mo, ang dali naman na, ayaw ko na. Diba? Hirap ng trabaho, simple lang naman eh. Sulat lang. This is to notify you that I'm resigning effective today. So, please come tomorrow as the first day of notice period. Ganun lang kasimple yun. Kung hirap ka na sa trabaho, ganun lang kasimple yun. Pagpasa mo at pinirmahan, kalas. 3 months na lang hintayin mo, wala na yung problema mo. Napakadaling give up. Hindi ba? Napakadali no. Bakit ka pa magsusuming kapag pumiglas? Bakit ka pa magpupumilit na ipagpilitan yung gusto mo kung napakadali naman palang sumuko? Very safe. Hindi ka makukulong. Diba? Katulad ng anong kalimbawa yung may sinusuportahan kang kapatid na nag-aaral. Tapos nagluko. Tapos hindi, mag-aaral na ako ate. Talaga. Sige. Sure? Oo, sige. Nagluko na naman. Okay. Pangatlo, nag-aaral ulit ako. Nag-aaral nga, isang semester. Nanganak. Tapos nung magkaanak, ipagtutuloy ko na. Ano sasabihin mo? I give up? Napakadali, di ba? Natapos na eh. Oh, that's it. Tama na. I give up. Napakadali no. Kaya lang, Apostle Paul says, that is why we never give up. Kaya nga,
Yung give up ay wala sa vocabulary daw ng Christian yan. Because giving up is not a part of Christian life. So, ayan ang sabi ni Apostol Pablo. Now, let's take a look at the biblical statements where abundant life draws its strength. Yung abundant life, sinasabi natin, ay abundant life lamang kapag ito ay ayaw sumuko sa mga bagay na gustong gawin niya ng Diyos. Okay? Ito ngayon. Abundant life is a life that never says give up or that never gives up doon sa mga bagay na gustong gawin ng Diyos, na gusto ng Diyos na gawin niya sa kanyang buhay. Ito yan. Dito natin titingnan, asan ba yung mga bagay? Bakit hindi ayaw natin sumuko? Bakit tayo nagpapakamartir sa ating pananampalataya? Well, huwag kayong magpakamartir sa tao, sa Panginoon pwede. Kaya nga, alam niyo yung sabi ng Panginoon noon, bago siya umangat dito sa kinuha papunta sa langit matapos siyang mabuhay, you will receive this power, special power. Kapag ang Holy Spirit ay nasa inyo, after you receive the Holy Spirit, you will have the power and hindi yung power para mag-magic kahit saan. O kaya gumawa ng pera, o may power pala eh. Hindi gumawa na. The power and you will become my witnesses. And that witness is a martyr. And that you will become my martyrs or martyrs. Here, Jerusalem, sabi niya, kasi yung witness eh, ang dali-dali ng word na ngayon yung witness eh. Napakadaling gawin yon. Pero naintindihan ng mga apostol, ang mga alagad noong una, na ang pagkatawag sa kanila, ang pagbibigay sa kanila ng banal na espiritu, ang pagkatanggap nila ay upang sila ay maging martyr sa ating Panginoon. Kumbaga, 100% loyal na anong bagay na darating sa buhay nila, siya ay manatili sa Panginoon. That they will never give up. Okay? Upang sila ay hindi sumuko. Na ito lang tingnan natin yung mga statements. Saan ba nakukuha yan? Doon sa binasa natin. Ngayon, kung tatanungin ko po yung bawat isa, siyempre lahat kayo may pinagdadaanan. Ilan na yung sitwasyon na sinabi ng suko na ako niya? I give up. Diba? Did you sometimes feel like giving up on your commitments to God also? Grabe na itong nararanasan ko ito. Grabe na itong pinagdadaan ko. Panginoon, yung pangako ko sa iyo noon ay itutuloy ko na after 1 year siguro. Kasi ngayon medyo mahirap ang pinagdadaanan. Did you sometimes feel like giving up on your commitments to God? And you have to give up talking to each other. You boys. You kids. Diba? Don't say never give up talking to each other. You have to give up that conversation. Do you sometimes feel like giving up on something that yung isang bagay na sabi ng Panginoon, ito, gagawin ko ito. Pero meron ng isang bagay na, teka muna, medyo magulo ang pangyayari. Stop muna. Minsan meron tayong ganun eh. Kaya, tingnan natin mga kapatid. Now, if you do, sino sa inyo tingnan kamay. Sino yung nafe-feel lang? Hindi ba niya ginagawa, nafe-feel lang? Na parang ayaw ko na. Parang ayaw na ako. Siyempre, ayaw niyong sabihin, pero lahat tayo ay merong mga pagkakataon na sinasabi natin, I feel like giving up on this something na mabuti, na alam kong ito gusto ng Diyos, pero parang wala pa ako sa panahon para gawin ito. Kaya, parang feel ko na mag-give up. Kaya, if you do, kapag meron na yan, ang sasabihin ko sa inyo, well, congrats. Congratulations kung naramdaman mo na yan. Kasi nga, every Christian believer feels the same. Once in a while. Bawat isa naman nakakaranas yan. Kapag dumaan ka ng isang mga salimut na pangyayari, tapos medyo na-involve yung commitment sa Diyos, teka muna. May problema yata. Ayan, daling sumuko. Diba? Kaya naramdaman mo yon, ibig sabihin nun, you are a Christian believer and everybody feels the same. Kaya, hindi ka naging isa. Kaya tingnan natin yan, mga kapatid. Si Apostol Pablo mismo, ito yung sinabi niya, nung sinabi niya kay Timothy, nung siya malapit ng kanyang araw, ito sabi niya, I have fought the good fight. Kita niyo yan? Ito yung buhay ko bilang isang missionary, isang mananampalataya at servant ng ating Panginoon sa Kristo. Sa dulo-dulo, malapit ng dulo ng buhay niya, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ibig sabihin niyan, ang buhay Kristiyano ay isang pakikipagdigma.
Christian life is a battle. Okay? Kaya, ang kalaban mo dyan, sarili mo. Number one. Christian life is a battle. I have finished the race. Christian life sometimes is a contest. Nakikipagpaligsahan ka dun sa mga bagay sa paligid mo. Dahil ang dami nga naman, meron kang ibang choice, di ba? Ngayong araw na ito lang, meron kang ibang choice. Isa yung pumunta dito, at isa yung isang bagay na hindi ko alam. Kung saan ka pupunta. Meron naman. Isang option pa, pwede namang matulog, sarap nga yung panahon. Ganda ng panahon, sarap matulog lang. Gising ka ng alas 11, magluto ka konti, kain konti, balik tulog. Total Friday naman eh. Off. Yung iba naman, may pasok ako eh. So, ano na lang, gising na lang alas 10, kain na pasok alas 2, alas 3. Yeah. You have the option, but you choose to be here. Life is a contest sometimes. And then, I have kept the faith. Ibig sabihin yan, Christian life sometimes ay isang paglalakbay, isang quest. Para bang paghahanap ng isang bagay na isang maganda. Para bang pag-abroad. Christian life is like a pag-abroad. Nung umalis ka sa Pilipinas, ang sabi mo, talagang ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Ito ang goal ko sa buhay, ganito, ganyan. Oh, goal pa rin hanggang ngayon. Life is a quest. Christian life is a quest. It's a battle, it's a contest, and it is a quest. Kaya nga, gagamitin mo yan. Pag humarap ka sa isang pakikipaglaban sa buhay, never give up. Kapag dumaan ka sa pakikipagpaligsahan sa buhay mo, sa paligid mo, never give up. Kapag meron kang isang plano sa buhay, meron kang goal na isinet ng Diyos sa buhay mo, at nakaranas ka ng mga bagay na para bang iaalis ka doon sa linya kung saan malapit mo nang marating yan, never give up. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa mga Corinthians, Corinthians, yung unang sulat niya, basahin nyo. Yung first letter to the Corinthians, walang ganyan. Ang sabi niya, masyado kayong maraming gift. Sabi niya, aktibo kayong Kristiyano. You have the passion to serve Christ. You have all the good things in a church. Kaya lang, ang problema sa inyo, sabi niya, nagpapaligsahan kayo sa loob. Nagpapagalingan kayo. Yung iba, gusto niya, si ganito lang mag-preach. Yung iba, gusto niya, si ganito lang mag-preach. Diba? Yung iba, gusto niya, siya lang ang naririnig. Kaya, aktibo kayo, kaya lang, ayos natin. Dumating yung persecution, eto na. Pangalawang sulat niya, teka, mga kapatid sa Corinto, sabi niya, konting peace lang. Konting peace lang. Tayo'y nabubugbog, pero hindi tayo natatalo. Tayo ay nabibigatan, pero hindi tayo nalulugmok. Ang mga bagay na pangyayari sa atin, hindi para sirain tayo, kundi, eto ngayon, sabi niya, tumingin kayo sa mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ngayon. Dahil ang nakikita nyo ngayon ay pawang kahirapan at pagdurusan ng mga mananampalataya. Dahil dumating nga yung persecution ng Church noon, itong second letter of Corinthians. Kaya sabi niya, eto ngayon, sabi niya, eto yung, nakita niyo yung, we are pressed down, shaken together, but we are this and that, but we never give up. Ito yung sinasabi niya. Now, Paul himself, si Apostle Pablo mismo naranasan na yan. His life was a battle, his life was a contest, his life was a quest. Kaya, never give up. Ano ba yung basihan? Bakit hindi tayo dapat sumuko? Alam nyo, ito, nasa sa kanyang sulat. Number one, first, na magiging dahilan at magiging batayan natin kung bakit hindi tayo dapat sumuko because, sabi ni Apostle Pablo, we are being renewed every day. Ito, that's why we never give up. Okay, quote. Number one, though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Ang ating mga espiritu ay nababago araw-araw. Akala mo kahapon, hindi yung espiritu mo ngayon. Diba? Ang ganda, no? Spiritually speaking, ikaw ay, yung nakita mo sa salamin kayo ng umaga, hindi yon yung kahapon. Iba, bagong tao. Ang ganda nun, di ba? Ano, scientifically, yung mga nasa medical field, siguro alam ito, the word apoptosis. Yeah? Yung 50 to 70 million ba o billion cells die every day. Kaya sa mga bata pa, nagre-replace naman. Nakita yon, yung mga cells ng body natin namamatay araw-araw pero napapalitan ng bago. Ibig
sabihin nun, yung composition ng katawan natin, kahapon, ay iba na ngayon, yung marami nang nagbago. Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo, you know what? Hindi, yawan ko kung scientist si Apostol Pablo, ano pa man. That is why we never give up. Kasi nga, though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Kapatid, don't give up. Kasi nga, you are never the same. You are not the same as yesterday. Hindi ikaw ang tao kahapon, kundi binabago ka ng Diyos araw-araw. You may not be able to see it, katulad namang pagbabago ng mga human cells natin, na they die, but sa mga bata pa, they reproduce and they break down at napapalitan. Sa mga may edad na, hindi. 50 million siguro namamatay, nagpo-produce ng 30 million. Kaya yung aging process ay gano'n na. Kaya nga, ang daming mga bagay ngayon na ginagawa na they try to delay yung equalize yung the dying cells and the growing cells. Ay gusto nilang at least medyo tumagal na pantay yun para hindi sila tumanda. Because that's the aging process. Once a person is born, kapag ang tao yung pinanganak na, he was set to die. Walang tao na sasabihin, well, alam mo, ay teknolohiya na ngayon. Oo, madidelay lang yung pagtanda mo, pero later on, wala pa sigurong through technology na buhay ng 300 taon. Ngayon. Noong araw meron, tataka ka, no? May si Noe, si Enoch, when he was more than 300 years old, nagsimulang lumakad sa Panginoon. Methuselah, sino pa? Yung pinakamahabang na buhay na 969 years. Can you imagine ang itsura niya ngayon? Nung siya ay namatay na, noong 969. Grabe na siguro. Ganun kahaba ang buhay ng mga tao. Pero ngayon, the Bible says, man's life is 60. And usually it will be 70. By reason of health, sabi niya, di ba? Kapag kamalusog ang tao, aabot ng 80, yun lang ang buhay ng tao. Kaya mapalad yung mga 80 plus na ngayon, na tapos nasa Senado pa. Diba? May mga ganun tayo ngayon eh. Mapalad yung mga ngayon dahil humahaba yung mga tao. Now, we are being renewed every day. Araw-araw tayo ay binabago ng ating Diyos. Kaya, never give up. Kasi yung buhay mo kapatid, kung nakikita mo na talunan, if you are seeing yourself to be a defeated person, always, or a battered person, yung bang bugbog sarado ko na sa buhay, o kaya gulpi sarado ko na sa buhay, kaya pa nakikita mo yung sarili mo na parang ikaw ang taong lagi na lang namumroblema sa buhay, paggising mo bukas, face the mirror and said, the defeated person yesterday is no longer this person. Ang taong kahapon na talunan ay hindi na itong kaharap ko ngayon. Because we are being renewed every day. Tayo ay binabago, renewal, kaya lang renewal requires some adjustments. Kapag nag-renew ka ng visa, ngayon dito, talagang may adjustments na. Ang dami ng charges. Tumaas na. Papansin niyo, meron kang bagong papel na mapipirmahan, ganyan. Pag nag-renew ka ng kontrata, titignan mo baka yung dinasweldo mo, nadagdagan o nabawasan. Well, there are some adjustments that we have to face. Even in our spiritual life, even in our physical life. Gusto mo ng pagbabago, gusto mong mabago yung itsura mo, at gusto mong maging parang modelo katawan. Well, ayaw mo namang tumakbo. Ay, hindi ko pwede yun. Diba? Ayaw mo namang bawasan ng pagkain mo. Well, there has to be some adjustments. If you want renewal, kapag gusto natin ng mga pagbabago, may pagpapalit. Di ba? Gusto natin ng pagbabago sa buhay natin, may mga bagay tayong papalitan na nakaakibat doon na hindi na kailangan. Renewal requires some adjustments because God's grace is also new every morning. Napansin niyo yun? God's grace today is more than enough for today. Huwag mong dadalhin yung biyaya ng Diyos ngayon para okay, grabe yung natanggap kong biyaya ngayong Friday na to sa grace, spiritual grace sa church. Dahil ang ganda ng blessing ng sermon. So, eto, hindi na ako magsisimba next week, pwede na ito for 6 months. Kasi ganda talaga eh. Ang ganda talaga ng narinig mong mensahe, ganda ng tuntugan. Well, this will last for 1 month. Pwede ko nang gawin 1 month supply o kaya ay spiritual food ditong naranasan ko ngayon dahil maganda yung narinig mong sermon, maganda yung na-feel mo sa ating praise and worship. So, this will be more than enough for this month, January. So, see you Lord, February.
Well, it's not like that. Renewal requires some adjustments because God's grace is new every morning. Anong sabi? The steadfast love of the Lord is new every morning. Okay, renewal requires adjustments, but it results in improvements. Merong adjustment, pero merong improvement. Okay? Because God's grace is true also in every suffering. Kapag ikaw ay dumadaan sa anumang bagay na medyo hindi mo gusto ngayon, well, something that really press you down a little bit, or so much, tandaan mo na ang biyaya ng Diyos is even true. Totoong-totoo ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. We try to solve it sometimes. Diba? Sinusubukan natin bigyan ng solusyon yung mga bagay na pinagdadaanan natin. And then, more often than not, ay nakikita natin na hindi effective. Then, come to the grace of God because the grace of God is true in every morning. Kaya, tingnan mo sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo, ay, ibang-iba ka ngayon kaysa last week. Well, huwag mong tingnan yung itsura. Look at them according to the Word of God. You know what? According to the message today, you are very different than last week. Ibang-iba ka. Bro, ibang-iba ka. Girl. Mga ganyan, di ba? Girl, ibang-iba ka ngayon. Diba? See? Because God's grace is new every morning, and God's grace is very true in all our suffering, in every suffering. So, don't give up. Kasi nga, ikaw ay hindi na nanatiling ganyan. Daily, you are being renewed. Kaya, mga kapatid, don't worry about what? Don't bother about yesterday. Yung ikaw kahapon is no longer you. Diba? Because yesterday is already over. Para bang naglalaro kayo ng yung dinudududud nila sa gadget nyo. Kapag game over na, parang panibago ka na. I-off mo na at iba naman basahin mo. Kasi habang natatalo ka niya, lalong nag-iinit ka eh. Napapansin mo, 2 oras ka na pala. Teka, 3 oras na. Alas 2 na, alas 3 na. Wala na. Hindi ka na nakagising ng alas 8, hindi ka na nakasimba. So, yesterday is over. Don't bother about, don't think about it. Yesterday is over. You are not the same today as yesterday. Kaya, tumanda ka man ng konti, pero sabi mo, nagiging mas mabuti ang tao mo. Okay? It's gone, it's over. Kaya, never give up. Anong dahilan? Bagong tayo araw-araw. Diba? We are being renewed every day. Okay, pangalawa, why we never give up? Because we are getting ready for greater glory. Isang mas malaking kaluwalhatian ang naghihintay o kaya hinahanda tayo. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan ang final ng buhay mo. Kaya tandaan nyo ano man yung trabaho mo ngayon, hindi yan yung final na destinasyon ng buhay mo. God has always something better than your today. Okay? Ano yung mga pinagdadaan mo sa trabaho ngayon? Well, you only know that. At saka yung mga kasama mo sa trabaho, pero tandaan mo ito. You are being prepared. Your life is being prepared for something that is greater. Sa isang mas malaki at mas maluwalhati. Ito sabi ni Apostol Pablo, napansin niyo yung sinabi niya, our present troubles, siyempre, ang present natin, daming troubles, di ba? Money troubles. Relationship troubles. Ito yung mga problema ng OFW, main. Kung kailan nag-abroad, saka ng problema ng pera. Nung hindi nag-abroad, hindi naman ang problema ng pera. Napansin nyo? Nung nandun ka lang sa Pilipinas, nagtatrabaho doon ng kahit contractual lang in 6 months, tatapusin ka, pagka ulit. Hindi mo naman gano'ng problema yung pera. Bakit ngayon ang dami? Konti lang naman ngayon, na-double yung, na-triple, na times 4, na times 5 yung kita mo, pero na times 5 din yung problema mo sa pera. Bakit kaya gano'n? Why? Because we are getting, or we are being prepared, we are getting ready for something that is greater. So, our present troubles are quite small and won't last very long. They produce for us an immeasurably great glory that will last forever. Ano yung great glory ngayon? Meron ba? It is something glorious sa buhay natin ngayon. Pag uwi mo nga, gutom na gutom ka, pag buksan mo ng rep, 3 araw mo lang inuulam yun Pero wala namang iba, yun lang, init mo lang, microwave. Yan ang solusyon, di ba? Pagpunta mo, wala. Order na lang, pabili ako, patayag, 2.